Okay, sa mapagpalang araw sa inyo mga ka-trigger at itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Talib Bayrola. Okay, ang sabi ni Talib Bayrola ay, Idol, yung 1911, apat lang bala lalabas na huhulog ng magasin. Okay, tingnan natin ang mga dahilan kung bakit nahulog ang magasin. Okay, ang sabi niya ay 1911. So wala tayong 1911 ngayon, pero may mga magasin lang ang ating ipapandemo ngayon. Okay, so ayan. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nadaragdagan yung ating mga subscribers, at maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay nakalaan ang ating revenues, nadadagdagan ating revenues, at ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na ating tinutulungan. Kahit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads. At maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Tesorera ko po yan. Mag-message lang kayo kung kayo ay may ipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries. At maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa regular na pagtulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at bigyan ng maraming pagpapala para marami pa kayong matulungan. Okay, sa katanungan ni Talib Bayula. Okay, 1911, hindi ko alam kung yung 1911 mo ay paltik. Dahil yan ay sakit ng mga paltik. Bakit kanyo? Ang release button, magazine release button, ay mahirap humanap ng original na spring. So kaya ang nilalagay lang dyan ay ng mga paltik ay spring ng lighter, spring ng bato ng lighter. Yun ang ano. So napakalambot. Kaya madaling malaglag ang magasin. Kumbaga mahirap ang kapit ng magasin. Okay, yan ang isang dahilan. At ang isang dahilan pa, okay, kung ano yan, hanap kayo ng matigas na spring. Kasi ito yan wala tayong pandemo lang to Pag ito'y sobrang lambot, ayan, pag napansin niyo na malambot yan, madaling malaglag yan. Dahil ang magasin na yan ay, dito kasi dumadaan yung magasin na yan Papakita ko sa inyo Dito dadaan. Ito yung release button magasin. Pero hindi ito sa 1911 dadaan yan dito at meron dito yan sumasabit. Dito sumasabit yan. Dadaan yan dyan, yung magasin mo, at pagdating doon, sasabit na yan. Sasabit na yan dyan. So, pag mahina ngayon ang iyong spring, pag mahina ang spring mo, ay mahuhulog yung iyong magasin. Pag mahina yung spring mo. Yung spring nito, mahuhulog. Kasi may spring yan dyan. So, kung ang spring lang yan ay bato ng lighter, excuse me, spring ng bato ng lighter, madaling mahulog yan. So, ang gawin ninyo ay, ito kasi, may ngipin ito may ngipin ito dito Pakita ko sa ito. May ngipin yan dito. Dapat ito kasi, medyo taas-taasan ninyo ito. Itong pinakangipin niya. Ito. Yan. Yan kasi yung sumasabit Pwede ninyo itong i-rebuild. Okay? Huwag ninyong i-rebuild sa electric welding kasi matutunaw yan. Malakas kasing tumunaw ng bakal ang electric welding. Pwede dyan ng acetylene. Kumbaga, rebuild ninyo ng kaunti, taas-taasan ninyo ito para lumalim ang kagat sa magasin. Itong parte na ito. Kung ano yung
yung bang yung nagsushoot dito, yan yung kumakagat diyan. Yun ang isa. Para kung medyo mahina yung spring ninyo, ay malalim naman ang kagat. Hindi agad basta-basta mahulog. Pero isusukat ninyo yan. Baka naman pag sinukat ninyo ay hindi na mahulog kahit pindutin ninyo. Eksakto lang yung yung idadagdag ninyo. Yun ang isang remedyo dyan. At ang unang remedyo dyan ay hanap kayo ng spring. Okay? O palitan ninyo ng mas mahabang spring para medyo malakas-lakas ang sipa. Okay, yung spring dito. Kasi may video tayo niyan eh. Kung paano tinatanggal yan, meron niyang maliit dito na ikuting ka lang eh. Okay, yung lock niyan dito. Panoorin na lang ninyo yung video kung paano tanggalin ito. Release button magazine. Okay, ang isa pa ay okay, dalawa na. Yung spring at saka ito dapat ninyong taasan ito. Ito dapat ninyong taasan ito. Ito tong na to. Dagdagan ninyo itong ibabaw na to. Kasi pag yan ay mababaw din ang kagat niyan ito. So ang isa pa, yung iba, check natin to Okay, disclaimer wala tayong 1911 ngayon. Ang i-demo lang natin ay release magazine. Ang isa pa, itong release button na to, yung iba nag-extension. Nag-extension para, ang purpose ng extension ay para madali mong mapindot, madali kang makapag-release ng magazine. Okay, yan. Ito, in-extension to. Ngayon, ang problema, pag yan ay naka-extension, napipiga ng kamay. Napipiga. So, pag napipiga ng kamay, nahuhulog. Okay? Lalo kung malambot ang spring. Kung kayo ay mag-extension itong release button na to, magpapalagay kayo ng extension, siguraduhin ninyo yung release button spring ninyo dyan ay matigas. Dahil kung malambot yan, kaunting mapiga mo yan ng kamay, siyempre mahaba yan, mapipiga yan, sasayad yan dito. At mahuhulog yung magazine mo. Ayan, so nakatatlo na tayo. Ang panghuli kong ay ito. Baka naman ito ay may damage. Okay? Baka ito ay may yupi. Itong na to. Kasi pag yan ay nayupi, alimbawa na napukpok ito ng kaunti, mayupi yan papasok, madali yang madaling mahulog yan. Kung ito ay may dent, itong tapat na to. Dahil hindi to kakagat. Hindi to kakagat ng gaano. Kunti lang ang kagat niyan. At kaunting masyak lang yan, babagsak yan. Ang panghuli kong sasabihin, pag ang inyong magazine, okay? Pag ang inyong magazine ay sobrang mataas, pag sobrang mataas ang magazine ninyo, ito ay sasayad sa slide. Okay? Sasayad ito sa slide. Pag sobrang mataas ang kasan yan. Tingnan ninyo kung yan ay sobrang mataas. Tingnan ninyo kung ito ay sinasayaran ng slide. Pag sinasayaran ng slide yan, ay ang tendency yan, itutulak ng slide yan pababa. Itong na to. Mataas ang kasa. Mataas ang pagkaganon. Pagkaganong sobrang mataas, ay babawasan ninyo ng kaunti ito sa taas. Ito. Babawasan ninyo ng kaunti yan, kikikilan ninyo ng kaunti pataas para ito ay bumaba ng kaunti. Kung mataas, titingnan ninyo kung ito sumasayad. Isusukat ninyo yan. Tanggalin muna ninyo yung ito, ganito Kita ko sa inyo. Titingnan ninyo ganyan, nakalagay yung magazine. Okay, tapos susukat ninyo yung ngayon. Susukat ninyo yung inyong magazine, tingnan ninyo ganon. Masisilip naman ninyo yan kung sumasayad. Ayan makikita ninyo ito, makikita ninyo. Okay?
Makikita ninyo kung ito sumasayad. At titingnan din ninyo kung ito ay sobrang makipot, ay dapat ito ay dumadaan sa gitna. Dumadaan sa gitna yan ng magazine. Ayan o. Nakadaan yan. Parang, ito kasi parang nagiging release ito. Okay? So, dapat ito ay hindi masyadong naka-crimp. Dahil pag sobrang naka-crimp yan, ay itong na to ay sasayad yan. So, pag yan ay sumasayad ito, ito masyadong makipot itong dinadaanan niya kasi itong na to, itong gitna na to, dito yan sa gitna ng magazine dumadaan. So, kung ito ay sobrang sobrang makipot, itutulak niya yung magazine, pupursahin niya pababa. So, ayan ang mga nakikita kong posibleng problema ng mga magazine. O, nilahat ko na. Magaman yan ay ano man yan, pistol man yan, ano man pistol yan, yun ang pwedeng maging problema. At kung may nakita pa kayong ibang problema, paki-share ninyo, paki-comment ninyo para mapakinabangan ng ating mga Minsan naman kasi hindi kompleto yung sagot ko. May alam din kayo na hindi ko rin alam. Hindi ko naman alam lahat. Paki-comment na lang ninyo kung mayroon pa kayong alam na hindi ko nasabi. Okay, so ayan ang masasabi ko lang. At ang huli ko pang masabi, sobrang tigas ng magazine spring. Nakalimutan ko yun. Sobrang tigas ng magazine spring. Pag sobrang matigas din ang inyong magazine spring, yung hirap na hirap kayong magbala, at yun ang nangyayari naman yung pagka punong-puno. Pero sabi naman niya, 4 lang 4 lang. Okay, pag kayo na punong-puno at matigas ang spring ninyo, yun ang isa pa, nakalimutan ko. Okay, baka meron pa kayong alam. Pagkano, yung iba kasi pag sobrang matigas, nagbabawas ng spring, pinuputulan ng mga 2 coil, ganun po, pwede yun. Kung sobrang matigas ang inyong malalaman naman ninyo, minsan, paglagay ninyo ng bala, tatalsik yung bala sa sobrang lakas nung spring. Nang nangyayari yan, pagka sobrang lakas yung spring. So, ayun, at may mga magazine din na ganun. So, wala na akong maisip. Baka may naisip kayo, paki-comment na lamang. Okay, at bago yan ay basahin ko lang ang ating mga community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Ragpens, meron ka 92 engagement. Shout out kay Chocolate_boy, meron kang 34 engagement. Shout out kay Alfred Molihar, meron kang 41 engagement. Shout out kay Daniel De Guzman, meron kang 16 engagement. Shout out kay Chris S. Colt_733, meron kang 52 engagement. At maraming salamat sa inyo. Shout out din sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Meron tayo dyan bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong masisip, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Mura lang ang burger dyan. 40 pesos, buy one, take one. At 24/7 bukas. Kahit brown out, may generator yan. At pwede kayo magpa-deliver ng marami pang ibang pagkain na inyong maibigan. Okay, salamat sa inyo. God bless us.